Magandang gabi po sa inyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. At ngayon pong gabi sa ating pulong panalangin ay sama-sama po tayo muling mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Tayo po muna po'y manalangin. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa panibagong buhay at pagkakataon na kami po'y sama-sama para manalangin, magpuri sa inyo at muli pag-aralan ng inyong mga salita. Kayo po ang siyang laging gumabay sa amin sa tulong ng Santong Espiritu sa aming pag-aaral. Buksan ang mata ng aming puso upang makita ang mga katotohanan na dapat po namin isabuhay. Pangunahan niyo po kami at patuloy ka naming makilala at patuloy na ikaw ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po muli sa time na ito na ibinigay mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta po kayo mga kapatid? At nawa po ang lahat ay malusog at laging nagtitiwala sa ating Panginoon sa buhay na ito, no? At salamat sa Panginoon sa pagkakataon muli na maibigay po para sa akin na maipagpatuloy po ang pag-aaral natin tungkol po sa pagsamba sa ating tunay na Diyos. At kung naalala po ninyo, nung nakaraang Biyernes ay pinag-aralan natin ang tungkol sa karanasan po ni Moises, no, sa Exodo 12, no. Binasa po natin ang talatang 21 hanggang 27 at iyon po ay hahatiin natin sa dalawa. Noong nakaraang Biyernes ay sa talatang 21 hanggang 24 ng Exodo 12, ito po ay may kinalaman po, no, sa pagsamba ng pamilya na nakita natin last Friday. So tignan po natin, ituloy po natin ito sa talatang 25 hanggang 27. Pero muling basahin po natin ang talatang 21 hanggang sa 27 po natin na basahin upang muli po ay mabigyan pansin natin, no, ang nakaraan nating pag-aaral. Exodo 12, 21 hanggang 27. Samahan po ninyo ako at tingnan po ninyo ang inyong mga Biblia. At kung may iba po kayong salin ng Biblia, ay isa rin po ang ibig sabihin po ng ating binabasa ng salita ng Diyos. Basahin ko po sa Magandang Balita, Biblia, Exodo 12, 21 hanggang 27. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sarili-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas na inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ng mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin pati ng inyong mga anak. Ito yung hanggang sa 24. Iyon po yung pagsamba ng pamilya na nakita po natin, ano? Ulit ko po, ito yung huling salot na ibibigay ng Panginoon, na papatayin ng Panginoon ang lahat ng panganay, tao o hayop man. So para maiwasan po ng Israel, no, bayan ng Diyos ng Israel, ay kailangan kumuha sila ng isang kordero, patayin, kumuha ng dahon ng isopo na magiging brass nila at ipapahid ang dugo ng kordero sa dalawang poste o dalawang hamba, magkabilang hamba at itaas. Sapagkat sa gabing iyon, sa araw ng Paskwa, ay mayroong darating na anghel ng kamatayan.
Papasok sa bahay, sa isang tahanan ng pamilya, sapagkat sa bawat tahanan o pamilya ay kailangan meron silang kordero, no, sa tahanan iyon na ipinahid ang dugo sa dalawang hamba. At ang masumpungan na merong dugo ng kordero sa kanilang hamba ay lalagpasan po ng anghel ng kamatayan. Ibig sabihin, maliligtas po sila. At sinabi dito ng Panginoon na dapat sundin ito, ang tuntunin ito, na palagi ang ganapin pati ng inyong mga anak. So makikita natin ay ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo sa siyang magliligtas sa tahanan o sa pamilyang iyon. No? Kaya dapat ay sundin nila ang bagay na iyon. At ito ay isang napakagandang pangyayari na karanasan po ng Israel. So makikita natin doon ang paglalarawan ng pagsamba ng isang pamilya, no? Isang pamilya na sumasamba sa ating Panginoon, gaya ng ating naging hamon last Friday ay siyempre tayong mga nakakilala at sumampalataya sa Panginoon ay hinahangad natin unang-una ang ating buong pamilya, ang ating tahanan ay sama-samang sumasamba sa Panginoon. So paano mangyayari yon? Lalo na kung tayo po ay mga unang sumampalataya sa ating pamilya. So may posibilidad na tayo po ay gawing instrumento ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating tahanan, upang ibahagi natin ang ating pananampalataya sa kanila, sa ating Panginoon Jesucristo, at sila man ay maligtas, at sa pamagitan ng kaligtasan na ibibigay ng ating Panginoon Jesucristo, sila ay maligtas at sila rin ay magnais na sumamba, no, sa ating Panginoon Jesucristo, na magiging kasama natin ang ating buong pamilya. Lagi nating ipanalangin ito. Alam ko po ito ang ating hangad, ito ang ating dinadalangin mula nang tayo ay makakilala sa Panginoon. Wala pong imposible sa bagay na yon, na tayo gamitin ng Diyos sa ating mga pamilya. No? Napakasarap, nasasamba tayo ng sama-sama at kasama natin ang ating pamilya. Ngayon, sa ikalawang bahagi na makikita natin sa verse 25 hanggang 27, ating pong ituloy ang pagbasa, verse 25 hanggang 27. Patuloy ninyong ganapin ito at maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, verse 27, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. So tingnan po natin anong paglalarawan naman ang makikita natin dito. At isa sa napakagandang makikita natin dito ay tila baga isang ala-alang pagsamba. No? Ang katotohanang ipinapakita dito ay malinaw na ang pagsamba ay ala-ala at pagtuturo na makikita natin dito. Hindi lamang ito ginawa para sa isang henerasyon, kundi upang maipasa sa mga susunod na saling lahi. So ang pagsamba ay pag-alaala sa ginawa ng Diyos at pagbabahagi ng kanyang pagliligtas sa kanyang mga anak. So ito ang magandang katotohanan na makikita natin dito, no? Kumbaga, hindi lamang sa isang henerasyon, kundi pasa-pasa sa bawat henerasyon na maituro ang magandang alaala po ng pagsamba. At ano ba ang ibig sabihin at alaala sa pagsamba natin sa Diyos sa ginawa ng mga taga-Israel sa kanilang karanasan? Ito'y alaala na kanilang ginagawa dahil sa pagdiligtas na ginawa ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng kordero o dugo ng kordero, ay naligtas sila sa kamatayan. No? Kaya ang pagsamba natin ay isang bagay na talaga ito ay pag-alaala po, no, sa ginawang pagliligtas, no, ng Diyos sa atin. Kaya kung susuriin ang salitang aboda na isinalim po bilang serbisyo, no, o seremonya, ay parehong ginamit para sa trabaho at pagsamba. No? Ipinapakita nito na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang isang gawaing pangrelihiyon, kundi isang paglilingkod na nakaugat sa alaala ng pagliligtas ng Diyos.
no? Hindi lang ito alaala na simpleng bagay na alaala, kundi ito ay alaala sa pagliligtas ng Diyos. Yung salitang sakar, alaala, ay hindi lamang pagbabalik isip, kundi muling pagpapakita sa kasalukuyan ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa nakaraan, no? Kaya ang pagsambang ito ay nagiging tulay sa pagitan po ng nakaraan at hinaharap. Sa tuwing inaalala ng mga magulang ang itinuturo sa kanila, no? At itinuturo sa kanilang mga anak ang gawa ng Diyos, no? Parang ipinapasa natin ang magandang alang-alang ito sa ginawang pagliligtas ng Diyos po sa atin. Kaya ang pagsambang ito ay muling nabubuhay, no? Na ang bawat henerasyon ay nadadala sa parehong tugon, no? Ng pagyuko, paggalang, no? Mula sa lupa at pagsamba, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Napakaganda, no? Ng gawain at paglalarawang ipinakita sa pagsambang ibinibigay natin sa Panginoon. Kahit pala sa karanasan po ng mga Israelita. Dahil ito'y isang alaala, no, na inutos ng Panginoon sa kanila na sa tuwing lagi ninyong ganapin ang bagay na ito. Yung Paskong ito na tinatawag na sapagkat kung tatanungin ng inyong mga anak, sabihin ninyo dahil ito, no, ang araw, ito ang panahon, ito yung pagkakataon na ginawa ng Diyos na pagliligtas sa Israel. So sa atin po, kahit sa ating pagsamba sa Panginoon, ito isang magandang pagpapakita na kung paano ay alaala at lagi nating inaalala, lalo na sa banal na hapunan, ano, yung dugo ng kordero ng Diyos, wala ibang kundi ang ating Panginoon Kristo. Inaalala natin na kung paano tayo iniligtas, yung sakripisyong ginawa niya para sa atin, at siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. So napakaganda na hindi po mawawala ito, no? Kahit sa ating henerasyon ngayon, kung loloobin pa ng Panginoon na ang mundong ito'y manatili pa rin, no? At naririto pa rin, mawala man tayo, sa mga susunod na henerasyon ay maipasa natin ito, maituro natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, upang ang pagsamba ay laging magsilbing buhay, no? Sa puso ng mga nakaranas po ng pagliligtas ng Diyos. Kaya napakagandang pagkakataon sa tuwing sasamba tayo sa Panginoon. Diba? Yung lingguhang pagsamba natin sa Panginoon, alam natin na ito ay nakikita-kita tayo pag-araw ng linggo. Tinatawag natin pagsamba sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo. So ito ay pagkakataon na inaalala natin yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya alam po ninyo, kung tayo po itunay na mga sumampalataya sa Panginoon at talaga naiintindihan natin yung sakripisyong pagliligtas na ginawa ni Kristo sa atin, na dahil sa Kanya tayo ay naligtas, napatawad sa ating mga kasalanan, talagang ang pagsamba ay isa pong napakahalaga para sa atin, no? Napakahalaga po na kapag hindi natin nagawa, no, ay para bang halimbawa sa isang linggo, no, at ginagawa natin ang pagsamba sa unang araw ng isang linggo, at ito ang linggo nakaligtaan natin, nalagpasan natin, hindi natin nagawa ang pagsapang ito ng sama-sama para sa ating Panginoon, ay may malaking kulang para sa atin. At parang hindi tayo mapakali, hindi kumpleto ang ating buhay sa loob ng isang linggo o sa bawat araw na pagpasok, no, na hindi natin nagawa ang pagsambang ito, sapagkat iyon ang araw na kung paano ay aalalahanin natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo para sa atin, upang pasalamatan at lagi siyang purihin, paglingkuran at pasalamatan natin dahil sa kanyang napakadakilang ginawang pagliligtas sa atin. Kaya po ang pagsamba ay talagang hinahanap ito ng Diyos sa mga tunay nakaranas po ng pagliligtas niya. So, hindi niya ni-expect ito sa mga hindi siya kilala o walang relasyon sa Kanya, o
automatic na yun na hindi makikita ng ating Panginoon at tagapagligtas sa Kristo Jesus na sambahin siya ng mga taong ito. Pero ini-expect niya yung mga iniligtas niya na talagang ito ang magbibigay ng pagsamba at mag-aalaala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, ikaw ang Diyos na tapat sa bawat henerasyon. Salamat sa pag-aalaala sa iyong pagliligtas na hindi kailanman kumukupas. Turuan mo kami na magturo at magpasa ng alaala ng iyong kabutihan, no, sa aking pamilya o sa aming pamilya, upang ang aming pagsamba ay magpatuloy mula ngayon hanggang sa darating na sanlilahi. No? Sana maipasa natin ito. At marami tayong naturuan, marami tayong nabahaginan ng dakilang sakripisyong ginawa ni Kristo, at ito magsisilbing alaala magpawalang hanggan. Hindi kukupas na atin laging pasalamatan at alalahanin yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Napakadakila po ng kanyang ginawa para sa atin. Kaya po kulang pa ang ating buhay para sabihin natin maipakita natin ang ating taus-pusong pasasalamat at yung gratitude na maaring ibigay natin sa Panginoon dahil sa kanyang dakilang ginawa na sakripisyo para sa atin, yung pagliligtas na ginawa niya. Kaya napakaganda, sasamba tayo dahil gusto nating alalahanin yung pagliligtas na ginawa niya para sa atin, at talagang pinagmamalasakitan natin ng malaki ang ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin. Kundi dahil sa kanya ay wala po, no? Wala tayong kakayahan para iligtas ang ating sarili, at ito rin ang pagkakataon upang ibahagi natin sa iba, lalo na sa ating pamilya, upang ang pagsambang ito na naibibigay natin sa ating Panginoon at tagapagligtas sa Kristo Jesus ay makita rin natin at maipasa natin sa ating mga susunod na sanlilahi, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating buong tahanan. Ipanalangin natin sa Panginoon na mangyari ito at magawa natin ito para sa ating Panginoong Kristo, sapagkat talagang napakahalaga po ng pagsamba na gagawin natin para sa Kanya. Kaya nawa po ay may mga tungkulin tayo, no? Na ang pagsambang ginagawa natin sa ating Panginoon ay maituro natin sa iba. No? Inuulit po natin, unang-una sa ating pamilya, sa ating sariling tahanan, and then sa mga susunod pang mga henerasyon. Napakaganda sigurong karanasan yun, no? Na makita mo na ang buong pamilya mo ay sumasamba sa Panginoon, sama-sama kayo pag-araw ng linggo, and then niloob ng Panginoon yung mga anak mo nagkaroon na rin ng kanilang pamilya, no? At makita mo, no, na sila rin ay sumasamba sa Panginoon. Yun ay isang napakagandang karanasan at napakagandang katuwaan natin, lalo na bilang mga magulang, na makita natin talagang nakita natin na nagawa natin na ito ay maituro sa kanila, masunod nila, sapagkat isang bagay na napakahalaga na magbigay tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po matatawag natin itong alaala ng pagsamba, pag-alaala sa ating Panginoon Kristo. Yung una, yung pagsamba ng pamilya, and then yung pagsamba ng pamilya ay gagawin ang magandang alaala sa pagsamba dahil sa pagliligtas ng Diyos, at ituturo natin ito sa mga susunod na mga henerasyon, at unang-una sa ating sarili mismong pamilya at sariling tahanan. Nawa mangyari ito at maranasan po natin ito. At ito po ay trabaho natin lahat bilang mga Kristiyano, na ituro ang karanasan ng pagsambang ginagawa natin sa ating Panginoon Kristo na siyang nagligtas sa atin. Walang mas lalong malalim na dahilan bakit natin siya dapat sambahin, sapagkat
siya ang nagligtas sa atin. At wala tayong sawa na ito ay napakagandang alalahanin natin. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong lingguhang banal na hapunan ng ating Panginoon Kristo na kanyang iniwan sa kanyang mga alagad sa atin, na sa tuwing tayo magsasama-sama, alalahanin natin ang tinapay at ang saro. Tinapay na simbolo ng kanyang katawan na sakripisyo, at yung laman ng saro na simbolo ng dugo ni Kristo na naglinis sa ating mga kasalanan. Napakagandang alalahanin, no? Na dahilan ng kanyang pagliligtas na ginawa sa atin. Kaya ito ang isa sa pinakamalalim na dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Panginoon, upang alalahanin ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin. Ang nakaraan, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap, ay walang sawa nating gagawin at aalalahanin ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagliligtas na ginawa sa atin, upang tayo ay sumama sa kanya sa espiritu at katotohanan. Nawa po ay nakita natin ang magandang alaala ng pagsamba sa buhay po na karanasan ni Moises at ng mga Israelita. So pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin at magpasalamat. Panginoon, salamat po. Wala pong isang napakalalim na dahilan na maaaring maibigay namin ang pagsamba sa inyo, dahil kayo ang nagligtas sa amin. Ibinigay mo ang iyong sarili para kami po, Panginoon, ay magkaroon ng pag-asa at kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng buhay ni Kristo na ibinigay niya, Panginoon, para sa amin. Salamat po sa kanyang kaligtasan at katiyakan ng kaligtasan na ito na kanyang ginawa para sa amin. At nawa ang magandang alaalang ito, nakadahilanan ng pagsambang ginagawa namin para sa iyo, ay maituro din po namin, unang-una sa aming pamilya, sa aming sariling tahanan, at sa mga susunod na mga henerasyon. Ito ay pagpapakita sa dakilang kagandahang loob ng Diyos na alaala sa nakaraan, kasalukuyan, hanggang sa hinaharap. Hindi po kukupas, Panginoon, ang magandang alaala ng pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa amin. Patuloy po na ito ang siyang gumawa at kumilos sa aming buhay, upang magawa namin ang paglilingkod, ang pagsamba para sa aming Panginoon sa Kristo. Pagpalain at ingatan pa ninyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas at maraming mga kadahilanan pa na dapat namin ibigay ang nararapat na pagsamba para sa aming Panginoon, sapagkat siya ang nagligtas sa amin, nagbigay ng tunay na pag-asa. Pagpalain po ninyo bawat isa sa pagtatrabaho, ang mga pamilya po, Panginoon, na patuloy na susuporta sa kanila sa lahat ng mga pangailangang material, espiritual, at lalo't higit dumating sa bawat tahanan ng bawat isa ang kaligtasan ibinibigay ng aming Panginoon Kristo na gaya ng aming tinanggap at sinampalatayanan. At nawa ang pagsambang ito ay aalalahanin at ituturo, hindi lamang ngayon, hindi lamang sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan at hinaharap, na ang pagliligtas ng aming Panginoon Kristo ay isang malaking pagpapasalamat at malalim na kadahilanan na dapat namin siyang sambahin. Salamat po, ingatan po ninyo kami at pagpalain ang aming fellowship, at sa darating pong araw ng linggo ay sama-sama kaming sasamba sa inyo. Muling aalalahanin ang dakilang pagliligtas na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat po. Patuloy po ang papuri at pasasalamat ay amin pong ibinibigay sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Munti ko na ngang makalimutan na meron nga palang prayer meeting. Kaya po after ng work ay dumiretso na ako dito at nag-record po ng ating pong pinag-aaralan ng tungkol sa pagsamba. Patuloy po kayong mag-ingat at patuloy po tayong magdalanginan sa Panginoon. At salamat po sa patuloy na inyong pagdalangin para sa amin ng inyong Ate Lisel. At umasa po kayo na kayo po ay laging kasama din namin sa aming mga panalangin. Nalalapit na po ang araw ng Kapaskuhan, isang magandang alaala na merong isang Kristo na ipinanganak sa isang kasabsaban ng ating walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Hindi man natin alam kung anong talagang tiyak na petsa
ng kanyang kapanganakan. Pero ang napakahalaga at maganda po rito ay naniniwala tayo na mayroong isang ipinanganak, no, na anak ng Diyos, ang Mesyas na nagkatawang tao, no, sa isang pasabsaban upang ganapin at gawin ang pagliligtas ng mga taong makasalanan sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Kaya maligayang Pasko po sa inyo mga kapatid, at patuloy na tayo po ay sama-sama na magtutulungan para po sa ministeryo ng Majuro Christian Church. Lagi po tayo magdalanginan sa Panginoon. Mag-iingat po kayo at patuloy na datnan ng patuloy ng pag-asa at buhay na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. God bless po sa inyong lahat at patuloy po kayong mag-iingat sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po.